Magandang tanghali at nandito tayo ngayon sa Complex Santa Rosa City, Laguna yung pagdumalo ng roadshow ng NRD. So sa mga di nakakaalam, ang NRD ay isa sa mga top of the line e-motorcycle ngayon sa Pilipinas. At syempre, itatry natin pa dahil medyo quite intriguing yung kanilang electric motorcycle, then Harley use ngayon, and itatry natin, test drive natin. Kasi actually, e-motorcycle, isa sa mga alternatibong mode of transportation. Mga nga panoorin nyo sa ETV Rides to Lodge, NRD sa likod ko. So, kasama natin ngayong araw at itry natin ngayon yung NRD. Okay, magandang tanghali. Kasi tanghali lang mga pasensya, ninabalo tayong tanghali ngayon. At na-store ko pa yung pag-aalang shoes yan. Patanungin naman ang pangalan natin. Thea. Hello, Ma'am Thea. Ma'am Thea, kapamanan po kayong branch ng NRD po. So kami, E88 yung company namin. Kami ay ang NRD branch or ang electric motorcycle branch ng company namin. So may dalawa kaming companies. One is yung motorcycle namin, ito. And then another is ito ay box. Medyo na-intriga ako kasi yung speed niya, actually tinaray ko tong tabihan. Mabilis siya. Alam ito yung ganitong unit. Sabi ko, bibigla ako yung e-motorcycle na to, sobrang bilis. Yes. So, ano ba, since mabilis na siya, may speed na siya, so siyempre dapat may requirement to, no? Hindi to basta-basta naman. Hindi na to katulad ng e-bike, tama? Yes. So, ano po ba yung requirements natin to drive that unit? Okay. So ang pinagkaiba kasi ng electric motor is that LTO, I mean, kailangan nyo ng lisensya. Meron tong ORCR, kailangan nyo ng plaka dito. Pero ang maganda naman dito is that for the first 3 years, kami na yung magre-register for everything. E-bike na, hindi nyo to basta-basta madadrive kasi kailangan nyo may lisensya kayo. At syempre, ito, nire-registro na sa LTO. So, sige, Pero alam mo. yung base unit namin, ito ang R280. So meron siyang color pearl white and then glossy black. Kapag pwede kayong dumaan sa showroom namin dito sa may Barangay Tila, sa may 1 Santa Rosa Prime para makita yung black version. Ito ay 2,000 watts. Ang dami ko nalalaman So, iba yung comparison ng motorcycle based sa CC at ito naman based sa wattage. So, the more the wattage, the more the speed. Yes, mas malakas. Duly license It's either non-pro o pro yung driver. Basta duly license yung tao, pwede mo hawakan o i-drive yung e-motorcycle. Alam mo, medyo mainit tayo. Okay. Yan. So, kita nyo na ito yung isang type ng paliwanag dito kanito. Okay. Ito ang aming D400, ang aming parang high-end unit. Top of the line, no? Yes, ito yung top of the line ng 2025 release namin. So, ang D400, di ba 2,000 watts? 2,500 watts. 4,000 watts to. This unit, D400, marami na ako nakikita sa kalsada. Nakakasabay. Walang tambutso yan. Di ba yung mga pag lumalabas ka ng Oo. tambutso, ay baka mapasukan. Yeah. Wala yung tambutso. Ang electric, kayang-kaya talaga ng wala naman doon. Pwede mo namang i-charge, pero ba't ba pa i-charge? May battery swapping naman tayo. Oo, kasi sinasabi ko, battery swapping. Abangan nyo yung ating makakausap about sa battery swapping at ano ba yung sistema, how battery swapping works sa ating mga motorcycle. Ma'am, any ba gusto mo sabihin? Ang gusto kong sabihin, electrify your ride today with Next Riding Development. Dahil ito na ang future ng transportasyon. Ito, magandang tanghali at kasama ko sir, ang pangalan? Sir Richard po. Sir Richard ng ano mga position nyo pala sa NRD? Station Associate po. Kumbaga bantay po tayo sa mga swapping station po natin, sir. Kasi sir, ipapaliwanag sa atin, syempre, yung tinatawag na other option ng NRD na import sa motorcycle. Pwede mo i-charge, meron tayong tinatawag na battery swapping station. Sir, paliwanag mo naman how it works, paano ba gumagana itong battery swapping station? Ito po yung ride box po natin, locker. May swapping station po tayo sa retail store po natin sa may 1 Santa Rosa Prime po sa Barangay Dila po near in Caltex. Swap naman po, halimbawa po, mga nagmamadali po kayo, may lakad po kayo pupuntahan, hindi na po kayo makapag-charge. Pwede po tayong mag-swap. May app po tayo na tinatawag, NRD Ride app po. Sa app naman po na yon, nakarehistro po yung motor nyo, yung pangalan po, then yung mga i-click nyo lang po yung scan. Sa scan naman po, i-scan nyo lang po yung QR code po natin sa ride box.
Then pagka-is ka naman po sa ride box, automatic. Bubukas po si empty slot po natin. Pagkabukas po na empty slot, ilalagay nyo na po yung lobat na battery po natin. Galing. Tapos isasara nyo lang po. Yun, grabe no, ganun kasimple lang. Pero, sige sir, may paliwanag ka pa. Automatic po, bubukas po yung full charge. Magaling, magaling. Oh! Ang galing, ang galing. Yes po sir, motorcycle na po siya. Kasi po, need po siya ng license sir. Hindi na po siya pwede sa mga minor. Okay, okay. So, may tanong ako, kuwari, since it needs to register yearly, just in case, sakop ba siya ng law na pag napaso siya, mahulul siya? Yes po sir. Yes. So, kasi consider as LTO registered. Yes. And then, LTO can monitor the plaka. Doon na plaka ba, same as motorcycle? Hindi po sir. Sa plaka naman po natin is green plate po siya. Ayun po yung identify niya na ano po sa kanya na electric motorcycle po siya. Okay. So, green plate ang ating e-motorcycle. And ngayon na yan parang na-establish, I mean, the LTO Yes po. have a special plate for the e-motorcycle. And, yes, yun, may dadagdag yata si ma'am? May tanong po ako sa inyo kasi Yes, sir. Okay. Ma'am, may tanong pala ako, no? Since nandito na rin si Sir Rical, ma'am. Ma'am, about the motorcycle, yung tinatanong ko kanina, ako lang nag-span na yung 1 year niya. Pare, tapos na yung 3 years kasi may libre kayo, di ba? So, kailangan ko registered. I-register yung aking e-motorcycle. So, same as din ba ng motorcycle na kailangan ko mapunta ng LTO to register. Ganun din po ba yung system? Yes, ganun yung sistema. Ini-emission test yun eh. So, how about this unit naman? Pag nare-register ko sa LTO, ano ba yung sistema na gagawin dito? So, para lang dito sa motor, may emission testing. Hindi, joke lang. Walang emission testing to, electric talaga siya. Tapos, tipid ka pa, sobrang dali pa sa LTO. Parang pupunta na lang doon. Ito pa rin po yung kulay ng motor ko. Tapos, And then the green plate, no? Yung sinasabi nyo, the green plate. Consider, parang ano yan, yung mga hybrid na kotse. So the hybrid cars have a green plate na ano yan eh, meron niyang classification na pwedeng battery type, pwedeng gasoline type. Kaya nga tayo nag-i-motorcycle is to lessen the pollution. Kasi the pollution itself talaga sobrang stagnant na sa environment natin. And e-motorcycle, alam ko naman na yun yung target nyo, to help the environment na mabawasan yung carbon emission ng mga sasakyan. No? The carbon emission talagang sobrang lala na and nararamdaman na natin yan. Ngayon, mainit, di ba? Sobrang init, syempre, kawayan na. But anyway, ma'am, ano pa ba yung pwede nyo sabihin sa mga kababayan natin? Ano pa yung pwede nyo maging insight sa kanila para mag-avail ng e-motorcycle came from NRT? so aside from syempre mga previous namin, mga LTO registration for 3 years, sa amin na yun. Helmet, meron kayong helmet dito, tapos itong magandang jacket. Uy, bakit ha? Meron kayo niyan. Mukhang matapos na rin Yan, yung ito, jacket. yun. Ay, hindi pala Hindi yan. naka-sir, nakasabi lang sir na. Ito, oh. Yan ang ating yung jacket, ma'am. So, makakabili nyo yan guys pag bili ka ng isang unit nila. At syempre yung showroom nila, huwag nyo kakalimutan ma'am, located. Oh sir, alam mo na sir kanina eh, ano yung showroom location yung ulit? Palutin natin. Ang location po natin ay Juan Santa Rosa Prime sa near Incaltex po, Barangay Dila. Okay, puntahan nyo yung showroom. Ang ganda ng showroom nila. Promise. Nakapunta na ako dun sa showroom nila and talagang napakaganda ng ambience. And then you have a utility area kung saan nyo mini-maintain yung mga users. Yung mga, pare may gusto yung paggamit. Siyempre, kahit saan masabihin natin e-motorcycles to, they have a capacity, they have a limit na kailangan din i-maintain tulad ng mga motorcycle. Diba? Tama ba? So, kailangan niya, for sure, may maintain din yan. At kasama na yan sa paggamit ng mga bagay. Even the cellphone, lahat ng gadgets, anything that people use, have a maintenance. Diba? Tama ba, sir? Tama po. Yes. Ako. NRT motorcycle, R280, D400, talagang sobrang tipid. Kung susumahin nyo, bilang isang daily user ng ating mga, siyempre, the moment, ma'am, parang may idadagdag pa ata kayo. May gusto pang sabihin na about ano ba talaga yung main core na gusto nyo pang sabihin sa mga tao. Bakit talagang gusto nyo i-promote itong ganitong klaseng unit sa mga mananakay natin sa mga simpleng tao? Kasi ang pinaka nakakatakot kasi na nakikita namin sa masang Pilipino ngayon is that nakakatakot mag-electric kasi mahal. Like parang mahal ng ganito, mahal ng ganito, or yung adjustment. Pero dito sa NRD,
ang priority namin is yung mga workforce, ang masang Pilipino. Tulungan kayo na makapag-transport to and from work or to and from gala nang nakakatipid pa rin kayo. Talagang napaka-importante sa amin ang katipiran ng ano. Kasi para sa amin, hindi dapat accessible pala. Dapat sobrang accessible na may green energy. Dapat sobrang accessible na makatulong ka sa environment mo. And for us, hindi naman dapat mahal yung pag-improve sa earth, pag-improve sa transportation. So, yun yung para sa energy. You can feel the comfort of riding na hindi mo iniisip yung presyo. Parang ganun eh. No? Parang sobrang smooth lang na, uy, teka lang, 289. I have 3 plus 3 days na magmamaneho na ako, di ba? And aside doon sa, syempre, di ba, ang controllable yung pagtaas ng gasolina ngayon. So, di natin alam kung sino pa talaga nagko-control eh, no? Pero ngayon ito, mamamonitor mo na through apps, through your usage, through your responsibility bilang user, na magagamit ko na, syempre, nakatulong pa kayo. Ma'am, itong page, itong NRD naman have a page, di ba? So, sabihin nyo sa tao kung saan nyo ba makikita, matatagpuan, easily accessible ang ating NRD. Okay. So, makikita nyo kami on most of all sa social medias. Marami na kasing bago ngayon eh. Facebook, nrdev.ph. Search nyo lang yan, meron yan. Instagram, @nrdev.ph. TikTok, @nrdev.ph. So, yun lang yung alalahanin nyo. Pati website namin, pwede nyo bisitahin, nrdev.ph. So, ilalagay ko sa description yung mga sinabi ni ma'am para mas madali nyo ma-access. I-click nyo na lang yung link at mas mapupuntahan nyo. Makikita nyo pa yung gusto nyo na lang i-post doon. Di ba? Marami yung mga explanation on how they want the Filipino to use e-motorcycle to help environment, to ease the pain do sa mga gastusin sa araw-araw. At you can feel leisure, you can feel travel. Transportation is gamit yung e-motorcycle kasi to be honest, motorcycle, nakakasingit sa traffic. Sobrang up to trend ng mga traffic ngayon dahil sobrang commercialized, industrialized na yung area natin. So we need the transportation na kaya mong magbiyahe ng sa kotse. Pag may traffic, you can travel 1 hour. Ngayon, so pag may e-motorcycle, you can travel 15 to 10 minutes, nasa bahay ka na. Ganun yung pangalaman. Yung mga ibang e-motorcycles, hirap po harap ng mga service provider or service area. Saan nyo po ba, ano po ba yung masasabi nyo about that? So, kasi dito sa NRD, talagang convenience, talaga parang sa masa to. Kapag busy ka, pagkatapos sabi mo, nasira yung motor ko. Saan ba ako pupunta para magkaroon ng service center? Wala kayong ganyang problema dito sa NRD kasi ang service center namin, katabi ng showroom namin. Pagkabili nyo ng motor, katabi nyo na agad yung service center. Alam nyo na agad kung nasan. Sobrang lapit, tapos sobrang accessible din yun. Dito yun, ang una namin ay nasa Barangay Dila. Yung showroom na sinasabi ni Sir kanina. Ganun lang, very accessible, hindi mo kailangan hanapin na sa Google Maps ko pa, nasan ba yung service center dito, ganun. And, nakwento na ba sa inyo na wala to change oil, yung mga ganun? Yung mga ganun, sobrang tipid. So kahit na alam mo malapit yung service center, hindi mo naman kailangan laging pumunta doon. Kasi, ano yung PMS ulit? So yeah, sa mga PMS. And then the battery lang naman talaga kailangan mo intindihin, di ba? Tama, syempre. Hindi mo na kailangan i-maintain yung battery kasi kami yun. Yun, the NRD itself, mag-maintain ang battery nyo. At syempre, kapag gusto nyo, salpak na lang, upo na lang, no? Parang ganun yung gusto nyo mangyari, di ba? Kasi ang problema ng ibang electric motorcycle. So, maganda nga, green nga sila, kagaya namin, pero ang pinagkaiba namin is that yung battery nga, maintenance sa amin. Kasi mahal yan. Lifetime to, ma'am. Lifetime yan. Kasi di ba para siyang sinaswap mo lang siya. So, okay lang yun. Kasi ang problema, pag nasira yan, kunwari bumili ka ng e-bike sa labas, bumili ka ng e-motorcycle sa labas, bumili ka ng e-car, nasira yung battery mo, 50,000 na naman yan, 16,000 na naman yan. Ganun yun. So ang galing no na the battery they can maintain na at lifetime na after you purchase that. Na kayo change oil ng mga sakyan nyo and you have a battery itself na magme-maintain, NRD lang yan. So yun lang. Ang dami no. So ang dami. Sobrang daming kailangang malaman talaga sa NRD at kung susunod talagang mas marami pa kayong malaman, matutunan. Visit NRD page, FB, TikTok, Instagram. yes, and huwag nyo kakalimutan na i-like and follow and comment. Like and follow ETV ni Sir Lods. Yes! And syempre my page together with NRD. Yun lamang guys, maraming salamat. Thank you. God bless, kaway-kaway tayo and see you sa mga next sa mga clip natin.